Good day everyone, I'm Hurley Bora Reviews back at it again with my review for the KZ EDC Pro. This is highly requested to me by every hobbyist na nasa audiophile scene lately because sabi nila it sounds good daw, it is better or the best under 500 pesos, 1,000 pesos. So we'll see kung ano yung verdict ko dito, okay? But before I proceed, I'd like to thank KZ for sending this unit to me, and in exchange for a very honest, very unbiased review. Rest assured na like all of my reviews are lagi naman talagang honest to the core yan para hindi na rin ako mahirapan, and it's a win-win sa ating dalawa. Okay? So, si KZ EDC Pro is one of the latest sets ng KZ wherein sobrang nasa hyper budget scene ito. So with the likes of the EDX Pro, EDC, yung EDC na pinakauna, if you know, you know, EDX Lite, I believe may EDX Lite pa pero hindi ko pa kasi na-audition yun. Yun, yung Libra, KZ Libra. Yan, yung mga yan. Yun yung within the same ballpark. KZ Castor. Ayan. Okay, so ito yung box, the usual bug standard box na wala naman din talagang extra, walang bago, nothing new. Oo. So if like mahal to, like for example 500, 1,000 pesos, I'd nitpick this to the core. Kaso this set is only like dito sa amin sa country namin it is around, sabihin natin $12 tops or around 250 pesos, 300 pesos, 260 to be exact nung huli kong check. So sa price na yun, I have no complaints. So, if like gusto maging extra ni KZ, a pouch would have been nice. Pero, hindi naman din siya like requirement sa price na yan, in my opinion. Oo. Gets ko naman siya. And ayun, walang something na like bago-bago dito except sa, as you can see, bumalik sila sa 2-pin. But, this is nothing new. Oo, if matagal na kayo sa audiophile scene, KZ has been doing this type of connection before. Sorry sa kuko ko, hindi pa ako nakapagupit eh. But yun, KZ has been doing this for a while, nung early days nila na ganito yung pin. Actually, this isn't a true 2-pin standard, like yung standard talaga. As you can see, it is only a recessed pin. Pero 2-pin, any 2-pin will do. Ang tawag nila dito is B-pin, if I'm correct. I prefer this pin kasi aside sa maganda yung aesthetics, alam mo yun, dagdag pogi points to me. Ano din, hindi na hassle na, alam mo yun, magkaroon ng additional breaking point kasi hindi na nakalabas yung 2-pin connection. So, ayun. And ayun yung itsura niya pala. Ayan, EDC Pro. And as you can see, it is very smudge and scratch prone siya. This is plastic, of course. Pero yun nga kasi, this is 250 pesos, 260 pesos, under 300 pesos. So, I wouldn't complain sa finish na yan. I mean, EDC nga siya EDC Pro is equipped with the new generation linear dynamic. Yes, and ayun nga, it is very cheap din kasi. Very cheap nga sa price niya. So, I've got no complaints with that. To me, hindi naman sa like nang mamaliit ako or something kasi, but sa audiophile scene kasi, yung tig 250 pesos na earphones, usually they are used for daily commutes, for daily beating. Talaga yung if it works, it works. Ayan, parang just gets the job done. Alam mo yun, pero at the same time may extra edge sila compared sa mga cheap na non-hi-fi earphones na madali masira. Okay, lalo na to, tingnan mo naman, sa 300 pesos, detachable na yung cable, di ba? Di pag nasira yung cable, mabili ka lang ulit. It is cost effective. Actually nga, baka nga mas mahal pa yung cable dito sa earphones na to yung pagbibili ka talaga ng cable nila. But yun, that's another story. Pero ayun yung point ko, na there's nothing to be too nitpicky about this. Pero sige, lalagyan pa rin natin ng mga constructive thoughts ko regarding this one. Okay? So, punta tayo sa drivability. Walang problem sa drivability dito. Again, this is easy to drive. Kahit saan may saksak directly, kahit walang dongle, it will be fine. Pero syempre, meron mga
additional, what do you call this? Additional benefits kapag nakadangle ka. Like, for example, mas firmer yung bass. Alam mo yun, mas matino yung mid-bass, mas matino yung lower mids, mas maayos yung highs and such. Oo. Pero ayun nga, you won't be missing out too much kapag kapag nakadirekta ka din sa DAC, walang problems dun. Oo. Or, I mean, nakadirekta ka sa source, hindi sa dangle or something. Walang dun, walang problems dun, okay? So, anong tunog ng KZ-EDC Pro? Ang tunog ng KZ-EDC Pro is yung sabihin na natin, bagong house sound ng KZ na U-shape na leaning sa warmish yung tilt niya. Oo. Warmish yung tilt niya na mid-bass focus pa rin actually. Hindi siya yung parang dry per se, but alam mo yun, kapag nagsabay yung sub-bass at mid-bass, mahalata mo na yung mid-bass niya yung parang mas dominant sa kanta. Hindi siya deal breaker actually, hindi, not at all. Ang ganda ng decay ng mid-bass niya sa halagang under 1,000, under 500. Maganda. Maganda actually. Never naging parang sloppy or never naging lingering yung bass niya na nakakainis na parang tunog putik na. It never happened sa EDC Pro, sa kahit anong tracks actually, which is a good sign. Which is a good sign. Based on a very, very tight budget, we love this set. Definitely. Walang doon. Walang ifs and buts doon. Talaga. 300 pesos, tas nasa basis side na IM na matino. It's a good one. Okay? Napunta tayo sa mids. Yung mids niya, it is syempre mildly recessed. Hindi naman gaano lubog. But at the same time, kapag may tracks na parang super sabay-sabay na, mas lumulubog siya, pero hindi naman yung parang ang pangit na pakinggan. Sakto lang. Oo, sa price niya, I'd say na it is good. Pwedeng nothing to write home about or pwedeng average. Ayan yung mga descriptors niya. Yung lower mids, of course, meron siyang konting mid-bass bleed, so warm siya. May warmth doon. May dagdag kapal kumbaga sa mga lower vocals and sa instruments na nandun sa region na yon. Sa upper mids, anong tawag doon? Wala naman siyang actually wala siyang harshness or sibilance, but at the same time, maganda yung pagkakapresent niya ng upper mids. It is elevated, of course. Hindi siya bright talaga, but alam mo yun, nandun yung presence. At saka yun yung mahalaga, wala siyang sibilance, wala siyang harshness, wala siyang peaks. Kahit na like let's say sa Tanch Gym Space ko, kinakrank ko siya 20/100. Actually, sobrang lakas na nga nun sa tenga ko. Medyo nakakabingi na yun sa akin. Oo. Kaya usually ang normal volumes ko sa EDC Pro is around 12, 14. Wala siyang sibilance at all. Talaga yung abnormal na sibilance. Like, wala, yung tuned na maging sibilant, no, wala siya nun. Which is, this means na parang, pwede ko siya i-recommend to everyone, lalo na it's 250 pesos. Wala ka ganong, alam mo yun, i-risk na parang blind buy na, magkakaroon ka ng buyer's remorse sa 250. Oo. But then again, I'm only speaking sa sa community or sa hobby natin, sa audiophile community. I know for a fact din kasi na may mga tao na namamahalan sa 250 pesos na earphone, 200 pesos na earphone. I've been there. Okay? I've been there na natutuwa na ako sa video earphones nung newbie ako and estudyante lang ako noon. So, I understand the frustration na may ibang hindi makakabili ng 250 pesos na earphones and it's okay. So, I am speaking sa sa context na nasa audiophile community or hobbyist community, na ang 250 pesos sa hobbyist community, to be precise, is hyper budget talaga, as in like mura. Okay? Walang kaso if you blind buy more something. Hopefully naging clear ako dun kasi mamaya baka makancel ako. Makancel ako na anong tawag dun. Ano ba yan? Nilalang lang ni Orify Reviews yung 250 pesos sa amin. Malaki na yan. Ano ba yan? Anti-pour ganun. No. Depende sa context, okay? I'm speaking sa audiophile hobby. Oo. So, ayun, proceed tayo sa highs. Yung highs niya is nothing to write home about again. Hindi siya kasing present per se, pero slight lang naman compared sa upper mids. Oo. Nothing really, doon. Nothing spectacular, ayan.
Yung treble yung detail retrieval is average, walang problem. No, walang alam mo yun, wala siya nag-stand out at the same time wala siyang major flaw, which is a good thing. So, 250 pesos. Remember, this is 250 pesos. 250 pesos na IEM. Tapos kahit na sabihin natin walang like yung wow factor talaga kung hahanapan mo talaga yung 250 pesos sa audiophile scene. Pero alam mo yun, parang siya, safe recommendation, which is a good thing. Again, detail retrieval, it is average na naman niya, nare-render naman niya yung micro details or yung most of the details ng IEM. Pero hindi siya magiging for critical listening, if you know what I mean. Okay, napunta tayo sa technical department. Sa technical department, wala rin naman akong like yung manitpick talaga. Oo, nothing to nitpick dito sa na to. Sa region na to. It is average at best. Yung usual na wide soundstage, yung average na separation and layering na at times nagkakaroon ng congestion kapag very busy, and yung accurate enough for games or for live performances na imaging. So, wala siyang problem. No, walang qualms or anything na major flaw doon for me to nitpick. So, need pa ba natin siya i-compare like let's say sa mga sige, under 500 pesos. Ayan, para 'di ba? Sige, or under 1,000. Sige. Under 500 muna. Ang mga kalaban lang din naman dito ng KZ sa recent sets is din yung mga KZ din itself, kasi KZ tends to cannibalize their IEMs, their products. Kasi nagre-release sila like monthly. So, best value, alam mo yun, yung hindi ka manghihinayang, at the same time makakuha ka ng very good quality sa price niya. EDC Pro talaga, hats off. Pero kung halimbawa na alam mo yun, gusto mo ng something more and kaya mong gumastos ng 500 pesos, I guess I'd go for the Castor kasi mas maganda yung build quality. At the same time, alam mo yun, mas may onting refinement siya sa details, like at saka sa sa soundstage actually. Pero hindi naman din night and day. Kaya ayun, lalo na ako, practical ako. So, I'd go for the EDC Pro. If papipiliin ako sa dalawa or sa tatlo, kasi may EDX Lite pa, may EDC Pro pala to. Sorry, EDC Pro. May EDX Pro pa, may EDX Lite, 'di ba? May Libra. Yung mga yun is around 300 pesos pataas. Oo, bihira lang magkaroon ng 250 pesos pababa nun. Unlike neto, dito sa country namin, is around 260 pesos. So, this is very recommendable sa price na yun. Okay? Paano naman Orify, Hurley, pag ka ng 1,000 pesos IEMs or under 20 USD? I'd say na this is still a very good performer doon, pero hindi siya yung hindi siya killer. Yan. Ayan yung mga ginagawa ng ng mga nagre-review na iba. I won't be naming anyone, pero ayun nga, yung killer siya for the price, ganito ganyan. Hindi, alam mo yun, hindi siya killer per se sa price na yun. It's just that kaya lang siya naging killer kasi sobrang mura niya, tas kaya niya makasabay sa mga tig 1,000 peso IEMs when it comes to the timbre. When it comes to the overall sound, 'di ba? Yung pagiging all-rounder niya, yung quality na kayang ibigay niya is kaya niyang tumapat sa tig 1,000 pesos. Ayun lang yung parang pinaka-hype kasi doon. Pero yung something na parang sasabihin na mas better sa this and that sa 1,000 pesos, I disagree. Yeah, I kinda disagree to that. Kasi don't get me wrong, you do you. Your mileage will always vary, of course. Pero yung sasabihin mo na parang this blows out this IEM out of the water, hindi siya ganun to my ears and yung mga napahiraman ko rin itong earphone na to, hindi siya ganun. Kaya lang yan sumabay sa tig 1,000 pesos. For sure, toe-to-toe yun. Like for example, yung 7Hz Sal Note 0, ayan. Or even yung 02, heck, if you want yung mas rich or mas lush or mas smooth yung timbre, the EDC Pro is better in my opinion compared dun, kasi may time lean yung mids ng ng Sal Note 0. So there's that, 'di ba? Pero ayun nga, if like sasabihin mo mas better to sa Sal Note 0, ganito na
No, they're within the same plane. They're within the same ballpark in terms of quality. Oo. So, ayun, nilinaw ko lang kasi marami nagsasabi this is a killer, ganto ganyan. Killer siya sa presyo kasi ayun nga, again, for the last time, kaya niya makipagsabayan sa 1,000 peso IEMs. But at the same time, hindi niya kayang humigit doon. Okay? Yun na yun. Sa price lang talaga siya killer. Killer. Oh, I hate that term pero I've learned a lot. So, anong verdict ko dito? Easy recommendation, 260 pesos for a daily beater IEM, yung hindi ka manghihinayang na dalhin up and about sa kahit saang lugar, 'di ba? Manghinayang na gamitin sa kahit saan, sa office, sa school, sa online class, or even ipahiram mo sa tropa mo, sa girlfriend mo, sa lola mo, sa tita mo. Wala kang panghinayangan dito even if like masira nila yung cable or ngat-ngatin ng aso. Sa audiophile terms audiophile context, wala kang magiging panghihinayang na sobra doon. You can always buy another one. Oh, and probably to me personally magiging timeless set itong EDC Pro. What do you mean by timeless? Kasi 250 pesos siya tapos maganda yung tunog. Easy recommendation. Oh, dadami yung sales. And ayan, makikita ni Casey na this is a good set pala sa price na to. So we'll keep it and we won't discontinue it. Ganun yung naging status ng ZST during its early years and the ZS3 and the ZSN and the ZSN Pro. Up till ngayon, 'di ba, meron pa ring ZSN at ZSN Pro even if they are years outdated na. Kasi they're timeless sa KZ universe, okay? They are timeless with that. Maraming bumibili na well-hyped yung KZ ZSN Pro, ZSN. Don't get me wrong, I don't like those sets. Pero for their treble, di ba? Pero ayun nga, yun yung point ko doon. This will be a timeless set kasi maganda talaga yung tunog niya, tas 250 lang. Oo. Ito rin yung parang living testament as of now na you don't need to spend too much on IEMs just to get a better sound. Oo. Kasi I found myself reaching this IEM whenever na like tapos na akong mag-publish ng mga write-ups ko or like nagbabanlaw ako ng tenga ko kasi sobrang detailed ng IEM, 'di ba, na may times fatiguing. Gusto ko lang ng like ambient noise or something. Binabalik-balikan ko yung EDC Pro. So hats off to KZ for creating this IEM, for tuning this IEM. Hopefully, matuloy-tuloy nyo yung gantong type ng tuning. Hindi ko sinabing gayahin tas iba-iba ng price. I mean, alam mo, mas ma-improve further. Like, for example, matanggal yung bleed sa mids, di ba? Yung mas maging technically competent siya sa price, ayan. Or even, heck, yung na lang, accessories na lang, please. Like, naglagay kayo ng pouch, di ba? Maglagay ng mas matinong kable, di ba? O mas matinong ear tips. Ayun na lang yung parang qualms ko dito eh. Lalo na madali lang 'to isuot. Masarap sa tenga siya isuot, ang gaan lang talaga. Maliit lang. So that ends my review for the EDC Pro. Again, thank you KZ for sending this unit to me. It's been a while since nag-send sila ng like sa KZ mismo galing it's been a while. And my next review will be the NF Audio RA15, the Draco. Yan. This is very interesting by the way. And lastly, the Sivga Q. Oh, I'm sorry, I'm murdering the translation. Pero ayun nga, this is a good one as well. But ayun, sa mga future reviews na yun. Okay, see you on the next one.